As a fur parent, ang tanging hangad lang naman talaga natin sa mga alaga natin ay yung makita natin lagi silang masaya, healthy, at syempre gusto natin mas makasama natin sila ng mas matagal. May mga bagay lang talaga na hindi sinasadya o sa tingin natin okay pero hindi pala. Pero hindi ibig sabihin nun masama ka ng fur parent. Gusto ko lang i-share sa inyo, galing nga kami ng vet, dinala namin si Kali. Ang pinaka-purpose lang talaga ng pagpunta namin doon ay para ipa-deworm siya, ipa-vaccine, at ipa-check up yung mga currently na nararamdaman niya. Pero hindi ko akalain na aabot kami sa kailangan namin siya ipa-CBC, ipa-X-ray. Pero recently lang, napansin namin na si Kali nagsuscooting, yung parang nagkakamot siya ng butt area niya. Ipapakita ko na lang po dito sa video kung ano po yung ginagawa niya. Tapos naging araw-araw na at medyo nababother na rin kami. Akala namin madadala lang sa deworming at napapansin din namin na kapag nagwiwiwi siya, hindi naman siya nahihirapan umihi pero may mga drops ng blood. So kaya kami nagpa-CBC kasi nga para mapa-check up namin kung may UTI ba siya. Pero kahit papano, okay naman yung mga blood results niya. Pero sinadjust pa rin ng vet na kung gusto namin, malaman talaga kung ano yung dahilan, ipa-x-ray na rin namin. Kaso, yun nga po, bad news. Nakitaan si Kali ng mga stones o gallstones. Akala natin tao lang ang pwedeng magkaroon ng ganito. Pero sila din po, ayan po nakikita nyo na mga bilog-bilog, mga stones po yan. Kaya po kapag umiihi siya, may blood po kasi po nagagasgas yung pantog niya kapag umiihi siya. Nung nalaman ko yan, parang pangiti-ngiti pa ako eh. Siguro parang nandun ako sa stage na medyo in denial ako, na hindi rin talaga ako makapaniwala na magkakaroon si Kali ng ganyan. Kasi hindi naman namin siya pinapakain ng table food at lahat po ng food nila talagang wala pong condiments. Pero sa isang bagay kami sumobra at yun nga po yung pagbibigay ng treats. May kwento ko lang po sa inyo na ayun kasi talaga yung parang pinaka kinakapitan namin kapag naka-work from home kami. Si Kali kasi ayaw niya na nakikita na nag-work kami o gusto niya nakafocus lang yung attention namin sa kanya. Kaya kapag nag-work kami, dun din talaga siya sumasabay na nagkakahol o nag-iingay. E binibigyan namin na siya ng treats. Mabuti na lang din talaga at dinala namin siya kagad sa vet at nalaman na namin. Kasi kung hindi, hindi naman namin malalaman na may mga stones na pala siya. Akala kasi namin dala lang talaga ng menstrual yung blood na kasama sa ihi niya. Para sa akin, naging magandang realization din to para sa aming mag-asawa. Alam na namin kung ano yung mga dapat naming ibigay sa kanya. Talaga naka-strict diet na si Kali. At pili na lang din talaga yung mga treats na pwede naming ibigay sa kanya. Isipin na lang natin na hindi man natin mapatikim lahat sa kanila, pero at least para sa ikakabuti naman at ikakahaba ng buhay nila. Naka-strict diet si Kali ngayon. Ito din talaga yung nirecommend ng doktor sa kanya na ibigay namin. Naka-Royal Canin Urinary SO siya. Alam nyo ba yung 2 kilos nun, nasa 1.6 na. Pero, syempre kapag mahal mo, gastusan mo. Tsaka, kaya nga rin kami nagtatrabaho ng mabuti para sa kanya din. At maglalambing lang din po sana kami. Paki-include naman po si Kali sa prayers nyo na sana within 2 months, matunaw na po yung stones niya para hindi na po kami umabot ng surgery. At para tuloy-tuloy na po yung paggaling niya. Maraming salamat po sa laging panonood at laging pag-support po sa amin.